What is up mga kalapatids? Master Trekkilof here, nagbabalik para sa isa na namang malupet ng Kalapati Vlogs mga dre. For today's video, ay nakakita nyo naman na iba na yung pwesto ng ating lop mga dre. At it's been a while mga tropa since the last time na nakapag-vlog ako ulit mga dre. So yun nga, gaya ng nasa title naglipat ako ng lop mga dre. Nandito tayo ngayon sa bakuran ng aking lola. So bahay ito ng lola ko, ito nasa likuran ko. And as you can see, malayang malaya ako makapag-vlog dito nang nakaharap yung video or yung camera sa aking muka. Dahil komportable na tayo dito sa pwestuhan natin. Hindi tayo nadadaan-daanan at hindi tayo nakikita ng kapitbahay dahil malayo yung mga kapitbahay natin, no, mga dre. So sumilong muna tayo dito. Ayan. So naglipat ako ng loft at lumipat din ako ng bahay. Pero yung bahay kung saan ako nakatira hindi na dito sa loft. So bibisitahin ko na lang tong itong loft natin mga Andre. Ayan, so merong advantage, merong disadvantage sa paglipat ng aking loft. Nga pala, puntahan natin yung mga breeder ko. And then pero dito muna tayo sa mga flyers mga Andre, no. So ayan, as you can see wala na yung blue check at black check. Ayan, no, wala na yung blue check at black check dahil bumabalik-balik pa rin sila dun sa bahay kung saan tayo or kung saan sila na batcher mga dre. Ayan, sobrang dami naganap at hindi ako nakapag-vlog, medyo busy. Sobrang ng mga flyers. Ayan, no, back to zero tayo ng mga flyers ngayon. Tara, puntahan natin yung aking mga breeder section mga dre. So ito hindi ko pa talaga siya fully na ayos mga dre. Tapos ito nga pala may mga baliling. Ayun, o. So ayusin ko pa yan. So inuna ko muna ayusin yung bahay at saka yung work from home setup natin or namin. Mas inuna ko yun. Syempre mas mahalaga yun, doon tayo kumikita ng pera. Dito sa YouTube hindi naman tayo sobrang palo. Ayan. So ipinwesto ko dito yung mga breeder. Number 1, para hindi sila masyadong maistorbo, hindi nadadaan-daanan. Nasa sulok lang sila. And at the same time para hindi rin ako makaistorbo sa lola ko. Siyempre nakikilagay lang tayo ng kalapate. Ayan, nakikilagay lang tayo ng kalapate. So kailangan hindi masyadong bulgar yung or hindi masyadong kalat yung pwesto nila. So okay na yung flyers loft doon. So ito nga pala, update na lang, mabilisang update na lang mga dre. Susubukan kong maka-catch up sa inyo mga dre dahil sobrang busy ko pa. Marami pa kaming inaayos din sa bahay, mga kalat. So bumalik kami dun sa exclusive village, mga dre. Ayan. So ito malaki na. Ayan yung Stichel Bout X unknown. Ito yung Stichel Bout, ito yung unknown, tapos ito yung kinalabasan. So sa kulay ng pagkaka-brown niya, mukha namang namana niya sa tatay niya mga dre. Ayan yung tatay niya, Stichel Bout. Buti na lang nakuha niya yung merong linyada versus dito sa unknown na parang tiger pa nga yung yung pagka-red niya. Ito naman mukhang malaki na, ready to transfer na anytime soon. Ayan. Tapos ito pinagpalit ko na mga dre. So yung pangatlong set ng eggs ng bio booted, ito yung asawa niya, hiniwalay ko na mga dre. Hiniwalay ko na, medyo sige ulitin ko yung pagkaka-explain. So meron akong yung John Grondelier, pinaris ko dito. Ayan. So nakabuo sila ng 3 itlog, nakapagpa-hatch sila, pero every time na ma-hatch mamamatay. So dahil dyan, hiniwalay ko sila, ipinaris ko dito sa Tiger Grizzle. Itong Tiger Grizzle, naka-3 clutch na tayo at laging nahahatch. So dahil nga proven yung Tiger Grizzle at saka yung dati niyang pares, so yung itong Tiger Grizzle na kak, yung dati niyang pares na hen, ipinaris ko dun sa John Grondelier. Para nang sa ganun, proven sila. So check natin kung makakabuo na sila ngayon. So pinag-swap natin ang pares yung proven over sa non-proven para nang sa ganun check natin kung sino ba yung may problema, mga dre. So dito naman Serbian High Flyer, mag-iisang taon na sa akin. Pero hindi pa naman sobrang malapit na mag-iisang taon. Pero ayun,
wala pa rin siyang napapalahi. Nakakabwisit. Pangalawa sa pinakamahal kong kalapate, Serbian High Flyer, tapos over dito sa Racing Pigeon na kulay agila mga dre. Sana ay makapag-produce na sila. Ito naman, ayan, yung sisiw na yan mga dre, or yung inahin na yan, anak yan ng grizzle na to, or ng red grizzle na to, at saka nung ipinaris ko dun na proven. So sobrang lupit nila mag-breed. Sana ma-adapt or makapagpalahi sila kahit pinarisan natin sila ng hindi proven na mga dre. Sana nagigets nyo. Kung maalam naman kayo sa kalapate, kahit konting explanation lang goods na yan. Etong baka ibigay ko na lang to or paggamit ko sa airpot ko, yung red, kasi pure red siya ayoko ng pure red gusto ko may white feather Tapos babaguhin ko na yung identity ko, hindi na ako magiging tippler enthusiast, magpo-pure racing na ako mga dre. So babaguhin ko na yung logo ko, ayan. So sa mga gustong mag-try ng ng Pakistani, message lang kayo sa akin, pag-usapan natin. Interviewin ko lang kayo kung matagal na talaga kayo nanonood. Siyempre mahirap magbigay sa mga sa mga first time pa lang manonood tas makakakuha kagad ng pre-bird. So di pwede yun. So dapat matagal na kayo nanonood. Interviewin ko lang kayo kung matagal na kayo nanonood sa akin at tatanungin ko lang kayo ng mga mangilang-ilang tanong. So ito naman mga dre, Iranian High Flyer. So mainit to ngayon yung lahi nito dahil galing to ng Iran. Ito yan, Iranian High Flyer mga dre. So pinaris natin sa high milim. Yung etong high milim na to, ito yung dating pares nitong Stichel Bout. So kaya ako sila pinaghiwalay kasi hindi sila marunong magbuhay ng inakay. At noong mga panahong nakakapagpisa sila, wala din naman akong available na seater, no mga dre. So syempre pag nag-seater ka, kailangan yung seater mo may itlog din. At kung gaano kalaki yung itlog nila or yung inakay nila, dapat ganun din yung ipapasitter mo para subuan din, tsaka para hindi madaganan. So medyo magulong tayo ngayon, so hindi ko nagagamparan yung pagiging isang fancier dahil marami tayong ganap sa buhay na mas kailangang unahin, no mga dre. Ayan. So ito may itlog sila pero fake egg yung mga yan. So ayaw nilang limliman, yan ang magiging problema natin ngayon. Pero yung itlog nila nasa incubator. At yun, isang malaking problema na naman. Ayan, kasi nga kailangan ko maglipat. So yun din siguro yung dahilan bakit din nila nililimliman, kasi naglipat tayo mga dre. Ayan. So hindi pa established to. Hindi pa established tong kulungan na to. Ay nakikita nyo nga, ayan yung Bitmin Pro. Tapos nandun magkahiwalay pa yung So ayusin ko pa yan. So in-update ko lang kayo na mabilis kasi na-miss ko din mag-vlog Nandun din yung patoka Na-miss ko lang mag-vlog, tsaka baka makalimutan na ako ng mga tao, yung mga konting solid. Baka akala nila nag-quit na ako. Ayan. So yan, di pa tayo nag-quit. Nandito pa rin tayo. So inintindi lang natin yung mas mahalaga. Pero syempre hindi naman natin sila pinabayaan. Pagpunta ko rito, talagang patuka lang. So ito, advantage, disadvantages, no. So dahil malayo na siya sa bahay namin, ang advantage nun hindi na ako aligaga sa mga kalapati ko, no. Kasi dati ilang hakbang ko lang makikita ko na yung mga kalapati ko. Minsan sobrang aligaga ako kung ano-ano pinaggagawa ko sa kanila. Kaya pinagpapalit-palit ko ng pares, mga ganon, kung ano ginagawa ko sa kulungan nila. Pero ngayon dahil malayo na sila sa akin, hindi ko na sila masyadong kumbaga hahayaan ko na lang sila, andyan sila sa sulok ko. Sila nang bahala mag-breed dyan, instinct na lang nila yung pagaganahin nila, mag-breed sila na mag-breed dyan. And then balang araw lalagyan ko to ng net, tapos ipapag-free roam ko sila ng nakabagwis, and then bahala sila mag-breed, mga dre. Instinct na nila yung pagganahin nila. Ang gagawin ko na lang kukuha na lang ako ng itlog, no, tapos ipapa-incubator, and then pagpisa na babalik ko na dyan, tapos bahala na silang subuan, and then instinct na lang nila yung papaganahin nila dyan, and then hindi sila nadadaan-daanan. Good thing. Ayan. Disadvantages, siyempre every time na magbablog ako dito
kailangan ko pa talaga mag-isip ng topic na pwedeng i-vlog kasi hindi naman pwedeng basta-basta lang ako mag-vlog. Syempre kailangan meron akong topic na bubuksan para maging interesado yung usapan natin. So yun, yung pagbablog eh medyo limitado yung topic. Unlike sa kapag lagi ko silang kasama mga dre. Dati kasi yung location ng loft ko eh nasa harap lang ng bintana. So pag may nakita akong eksena sa mga kalapati ko na pwede kong i-content, eh may i-content ko kaagad. Pero ngayon, kailangan kong mag-isip ng content, and then syempre, pagpunta ko dito sa mga kalapati ko, eh kailangan ko na kaagad mag-vlog kaagad kasi nga limitado lang yung oras na meron ako dito. Malayo yung bahay namin. So kailangan i-vlog ko kaagad sila pagpunta ko, and then syempre hindi ko na rin makikita masyado kung meron ba silang sakit, mga ganon. Kung matamlay, hindi ko agad-agad makikita kasi nga pagpunta ko dito, patuka, pakain, yun lang. And then titingnan-tignan ko sila ng konti, ganon. Pero hindi yung talagang tutok, no mga dre. So merong advantage, disadvantages. Siyempre kasama sa disadvantage yung ano, yung back to zero ng mga palipad. So wala na naman tayong palipad ngayon. Tapos nung isang araw nga nakawala yung dalawa, bumalik dun sa bahay. So bahala na sila dun. Ang kulit nila, binalikan ko yung bahay namin dati, sinisipul-sipulan ko, tapos pumunta pa ako dun ng gabi. Ayan, eh ayaw nilang bumaba. So doon na sila. So kung gusto niyo ng kalapate, kung marunong kayong manghuli ng kalapate na nasa bubong, ayaw bumaba, eh message nyo lang ako, ipapahuli. Sasamahan ko kayo dun sa bahay, and then sa inyo na kung mahuhuli nyo mga dre. Basta wag lang titira doon tsaka babarilin, no mga dre. Bad yun, negative yun. Pero kung meron kayong isang technique na malupit, eh tara, sasamahan ko kayo at hulihin natin, no mga dre. Ito yung John Grondelier mga dre. So pinarisan ko siya ng proven na hen mga dre. Ayan. Ito yung galing kay 5 TV mga dre. Kasi ito yung may baliling, dalawa. Sana gumaling na sila, tumutuka na sila, malakas na sila tumuka. So hanggang dito na lang muna yung video, non-stop to. Walang edit. Parang mala ex makina ng bitaw. Yun nga lang, sobrang layo ng diferensya ko sa kanya. Pero syempre loadin natin yun. So maraming salamat sa panonood. Like, comment, and subscribe. Hit the notification bell para mas malupit. At maraming salamat kung nandyan pa rin yung mga day ones ko. Maraming salamat na nanatili pa rin kayo kahit ang tagal ko nang hindi nag-vlog.